Maganda pong umaga po sa bawat isa. It's officially September 1. Amen. Ako po ay nagtaka kagabi sapagkat may mga nag-post sa Facebook. They are counting the separation of August 31 to September 1. Sabi nga, it's more fun in the Philippines. Amen. Mga kapatid, hindi po ba tayo natutuwa na 3 more chapters ay magtatapos na po tayo sa Book of Nehemiah? Because today, we will going to discuss ang ating pong Nehemiah chapter 11 na pinamagatan po nating itodo muna ang pagsunod. Book of Nehemiah series. But before that, let us pray. Our Heavenly Father, we are grateful and thankful. Not because of the things that we have done, neither of all the blessings that we have received. We are thankful, O Lord, but because of your faithfulness. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa iyo pong mga anak na nandito na bahagi, Panginoong Diyos, ng mga panibagong panimula na kanilang buhay. Cause us na maging patuloy na mapagkumbaba. Cleanse us, O Lord. Let your word speak unto us. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po, Nehemiah chapter 11. Kung meron po kayong mga Biblia, whether nagsakatawang cellphone o nagsakatawang libro, ilabas po ninyo and then let us open it and sama-sama po natin. Itodo muna ang pagsunod. Amen? Pagdating po sa pagsunod sa ating po Panginoon, hindi interesado ang Diyos sa 1/4, 1/2, 3/4. Gusto po niya buo. Amen? Kung nais po ng bawat isa sa atin, just like we as human beings, demand faithfulness. Sa mga may asawa po dito, kung gusto nyo ng 100% na faithfulness, tama po ba? Sa mga asawang babae, sa asawang lalaki, sa mga kaibigan, gusto natin ng faithfulness, all the more God demands 100% or wholehearted obedience. Amen po ba? Kung papaanong we hate tira-tira, kung papaanong ayaw na ayaw po natin yung pong tira-tira, di ba? Yung kung kailan na panis, doon mo ibibigay sa kapitbahay mo. We hate that as human beings. How much more our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? He deserved the best. Kaya pagdating po sa pagsunod, as we closely, papunta na po tayo sa Nehemiah chapter 11 hanggang sa 13. Next week po ay chapter 12. At gusto ko nang idamay po yung chapter 13 next week sapagkat magkadugtong. And then, new book series. At ang ating rebuilding, let us be excited. Mapapalitan na rin yan. Amen? Because we are moving forward. Dahil I believe, FCC Manila, ang bawat isa, whether young people, bata, matanda dito, may asawa man o wala, young at heart man, uhaw na uhaw sila sa pagtodo sa kanilang pagsunod. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na. Sumagot ka, ang alin? Ang pagsunod. Amen? And sometimes, when we talk about obedience, sometimes it is not pleasant. It doesn't send a good music to our ears. Amen? But this is the key. Amen po ba? At ang katabi mo na hindi ka kukwentuhan ngayon, masunurin yan. At ang katabi mo ngayon na mananahimik, magpo-focus sa salita ng Diyos, masunurin yan. Kasi itotodo niya na yung pagsunod. Amen? At yung katabi mo ngayon na hindi dadalhin ang latest na balita kay Bea, kay Chris, at kay Sharon Cuneta at Judy Ann, masunurin yan kasi gusto niya nang itodo yung pagsunod niya sa Diyos. Amen? Magpo-focus siya. Hindi siya magiging maingay. Amen? Na kahit dumating tayo sa 15 minutes, 20 minutes, 35, 1 hour, okay lang sa kanya kasi gusto niya nang itodo ang kanyang pagsunod sa Diyos. Amen po ba?
Amen. Mamaya. Amen. Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo tatawagin po kapag kayo po yung nag-iingay. Bahala na po si Lord. Amen. Ang sabi po sa chapter 11, request ko lang po sa ushers po na tubig po. Ano ang pakinabang ng pagtatayo muli ng pader kung mismong ang city of Jerusalem ay walang tao na titira? Para saan pa ang kanilang pagbabalik? Amen? For 70 years, naging ghost town po ang city of Jerusalem. Amen? Walang tao. Bakit? Sila ay nasa Babylonia. Naging ghost town. Kaya nagkaroon ng rebuilding. Mga kapatid, ahanin mo ang nationwide revival. Ahanin mo yung kanilang repentance. Ahanin mo yung kanilang pong mga oath o yung kanilang muling pagkumit sa Diyos kung walang titira sa Jerusalem. Amen? Para saan pa yung rebuilding kung sila mismo hindi titira sa city of Jerusalem na kung saan sentro ng Southern Kingdom, which is Judah. Amen? Imagine nyo po ang City of Manila. Ahanin mo ang City of Manila, kahit gaano kayaman ang City of Manila, kahit gaano ka-prosperous ang City of Manila, kung ghost town naman ito, ahanin mo yan. Amen? So therefore, hindi lang po sapat na nagrepent sila, hindi lang sapat na sama-sama po sila na nag-oath na Panginoon, babalik kami, we will no longer copy-paste yung mga mistakes ng aming mga ancestors at yung mga mistakes namin sa loob ng 70 years, kailangan po nilang tumira sa city of Jerusalem at sa ibang mga lugar ng Southern Kingdom, which is Judah. Amen? Aanin natin ng FCC Manila kung kami lang dito ni Pastor Mark at ang mga kausap namin ay mga silya. Amen po ba? How I wish sasagot ang bangkong yan at kapag sumagot po yan sa tanong ko, naku po, baka hindi ko alam kung sino unang tumakbo sa amin ni Pastor Eman. Amen po ba? At ang sabi ng aklat ng awit, kung ang mga tao ay ipagkakait po nila ang kanilang pagsamba sa Diyos, hahayaan ng Diyos na ang mga bato ang magsiawit. That is a figure of speech. Kaya po naman sa atin po ngayon is chapter 11 means they need to populate the city of Jerusalem. Amen? Kaya po ang tanong, sino-sino yung mga tumira sa Jerusalem? Because sa chapter 11, konti lang yung gustong bumalik. Gusto nilang bumalik sa ibang part ng Judah, pero yung city, yung capital, kung saan located yung temple, konti lang. At paano may sasakatuparan ang tunay na pangako ng Diyos na makakabalik ang kanyang bayang pinili after ng kanilang katigasan ng ulo at pagpaparusa sa kanila sa loob ng 70 taon kung hindi sila titira at muling manunumbalik sa kanilang normal na buhay. Amen? At paano tayo matututo sa mga aral ng 15 taon ng ating kasaysayan kung hindi natin paninindigan ang mga aral at isasabuhay ang mga natutunan natin for 15 years. Amen po ba? We are just wasting our time. Kaya nga po, sino-sino ang mga tumira sa Jerusalem? Una po, Nehemiah 11:4-6, mga mula po sa lipi ni Judah. Tandaan niyo po, there are 12 tribes. Amen? Sabi mo sa katabi mo, 12 tribes. Okay? So, mula po sa lipi ni Judah, 10 tribes po sa Northern Kingdom and 2 tribes sa Southern Kingdom. Ano ang tawag sa Northern Kingdom? Israel. Ano ang tawag po sa Southern Kingdom? Judah. Ano ang capital ng Northern Kingdom? Samaria. Ano ang capital po ng Southern Kingdom? Jerusalem. Amen. Sino yung sumagot ng Jerusalem? Mukhang estudyante ko yun, ha? Pangalawa, mula sa lipi ni Benjamin. Yan ang mga tumira. Binabasa ko po, Nehemiah 11:7-9. Next, mula sa lipi ng mga pinuno ng mga sambahayan, Nehemiah 11:13. So, yung pong sa lipi ni Judah, lipi po ng mga pinuno ng sambahayan, at lipi ni Benjamin.
Next, mula po sa lipi ng mga Levita. Ang mga Levita po ay hindi po sila nagmana ng lupa because sila po ay itinalaga ng Panginoong Diyos sa paglilingkod sa templo at manggagaling po sa kanila ang mga pari, kagaya ni Aaron or Aaron. Amen? Hindi ka pwede maging pari kung hindi ka galing sa tribo ni Levi. At hindi ka pwedeng maging temple assistant, na assistant ng pari kung hindi ka galing sa tribe of Levi. So, nandun din yung mga pari. Okay? Sino pa po ba yung mga ibang tumira sa bayan ng Huda? Okay, Nehemiah 11:19-21. Ang ibang mga Israelita, mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo, at ang mga angkan ng mga lingkod ni Solomon ay sa iba't ibang bayan tumira sa kanilang lupain. Hindi lang po nila tinirhan ng Jerusalem, tinirhan din nila ang iba't ibang bayan po ng Judah. Amen? Pansinin po ninyo, yung mga Israelita, pari, Levita, tagapaglingkod sa templo, at mga angkan ng mga lingkod ni Solomon, lipi ni Benjamin, sa lipi po ni Levi, at saka po ng mga tribes po ni Judah, the two tribes, yung sa southern, nangagsikalat po sila. They populated the city of Jerusalem and all other places in the southern kingdom. Next, tignan po ninyo ang Nehemiah 11:19-21. Pati yung mga bantay sa templo nag-stay. Sina Akub at Talmon, kasama ang kanilang mga kamag-anak, ay 172 lahat. Ang iba pang mga Israelita, mga pari at mga Levita ay nanirahan sa ibang bayan ng Judah sa kanilang mga lupaing minana. Take note, sa Book of Joshua, doon tunay na na-realize yung pagbabahagi po ng lupa. Bumabalik lang sila sa dati nilang kalalagayan. Amen? Hindi pumayag ang Diyos na maging ghost town ang Southern Kingdom. Verse 21, ang lahat naman ng mga manggagawa sa templo sa ilalim ng pamamahala ni Ziha at Gispa ay doon naman tumira sa Ophel. Ibig sabihin, yung capital, Jerusalem, patapos yung iba-ibang mga bayan, ay tumira din sila. Yung mga iba-ibang mga lipi, mga iba-ibang manggagawa ng templo. Sa ating panahon ngayon, para magkaroon po kayo ng imagination na map, hindi lang sila tumira sa City of Manila, tumira din sila sa Parañaque, Pasay, Mandaluyong, Pateros, Taguig. Ganun po ang nangyari sa kanila. Hindi lang po sila nag-concentrate sa City of Jerusalem, they also populated the other cities and the other places. Lipi ni Judah, lipi ni Benjamin, pangkat ng mga Levita ni Nehemiah 11:25-36. Tanong, paano po nila malalaman kung sino ang titira sa Jerusalem? At yung mga mapipiling titira sa Jerusalem, yung mga hindi mapipili, automatic titira yan sa kanilang mga lupain sa other places sa Judah. Ang sabi po ng Nehemiah 11:1, ang mga pinuno ng bayan ay tumira sa Jerusalem at ang iba namay nagpala, bunutan, casting of lots. Alam po ba ninyo sa lumang tipan mga kapatid, upang malaman po nila ang kalooban ng Diyos pagdating sa isang divine decision o isang desisyon na kung saan hindi nila mapagkasunduan na galing sa Diyos, sila po ay nagpapalabunutan. Bagamat hindi natin alam paano nila ito ginagawa. There is no mention. It's either gumagawa ba sila ng kahoy, tapos ito throw nila, tapos kung sinong ano, we don't know. It's either gumagawa ba sila ng papel, kagaya po ng exchange gift, no? Papel, yan. Pastor E, tapos igaganon. Tapos ganon. We don't know. Ang sabi lang ng Diyos, magpalabunutan kayo. Hindi natin alam. Kailan to ginawa po ng Diyos? Noong pong yung distribution ng land sa Book of Joshua. Dito rin, kung sino ang mga titira sa Judah at sa Jerusalem. At noong din pong namatay, kung sino po yung i-replace kay Judas Iscariote, nagpalabunutan sila. Pero po ngayon, hindi po tayo
Magpapalabunutan, no? Sino ang mga deacons? Ayan na. Tapos sabihin natin, abracadabra. Mapili ka. Wala na pong ganon po, no? Okay? Ito lang po ay temporary settings and setup ng Diyos in terms of a divine decision. Amen? So, nagpapalabunutan sila para malaman nila kung ano yung kalooban ng Diyos during the Old Testament. Ano po ang kanilang naging tugon sa pagsunod doon sa mga tumira muli sa Jerusalem at sa ibang bayan ng Juda? What is their reaction? Verse 2, pinupuri ng mga tao ang sinumang kusang loob na tumira sa Jerusalem because it will take a sacrifice to live anew in the city of Jerusalem. Komportable ka na sa ibang bayan, nakasettled ka na, tapos magsisimula ka ulit sa city of Jerusalem. Kaya ganito yung reaction nila. Nandun yung adjustment. Nandun yung pagsisimulang muli. Kaya anong reaksyon ng mga taga-Juda sa mga titira sa Jerusalem na kusang titira? Pinupuri nila. Pinapasalamatan nila. Amen? Mga kapatid, mahalaga po na hindi maging ghost town ang city of Jerusalem at ang mga ibang bayan ng Juda sapagkat sa bayan po ng Juda manggagaling ang Mesiyas na tagapagligtas. Saan po isisilang? Sa bayan po ng Juda ang Mesiyas. Saan po? Sa Micah chapter 5 verse 2. Sa Bethlehem, Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa bayan ng Juda, sa iyo manggagaling ang tagapagligtas. Paano nila may sasakatuparan ang pagkakaroon ng tagapagligtas kung magiging ghost town ang bayan ng Juda at ang city capital, Jerusalem? Amen? Kaya po mahalaga. Paano may sasakatuparan ng Diyos na ang bansang Israel sa kanila manggagaling po yung binhi na dudurog sa ulo ng kaaway? Genesis 3:15. Paano may sasakatuparan yung panalangin ni Nehemiah na kapag nagbalik loob sila sa Diyos, ibabalik silang muli sa bayan ng Diyos kung hindi sila titira sa city of Jerusalem and sa other places ng Judah. Ang kanilang muling pagtira sa bayan ng Judah, maging sa sentro nito, Jerusalem, ay pagpapakita na tunay na silang pinalaya ng Diyos. Amen? Paano mo masasabi na nakalaya na sila sa 70 years of captivity kung ghost town ang Southern Kingdom? Amen? Di po ba? Parang ganito World War II, after tayong ma-occupy o malusob o sakupin ng mga Hapon, tapos buong Pilipinas walang tao, nakatira tayo sa Palau, nakatira tayo sa Vietnam, nakatira tayo sa Indonesia. Paano natin masasabi na tunay na tayong malaya kung hindi tayo makabalik sa ating bayang sinilangan? Amen po ba? The same way sa kanila. Di po ba? Na tunay na silang pinalaya ng Diyos, malaya na sila po sa pagkakabihag at sila ngayon ay namumuhay na bilang isang revived nation. Kaya sa mga young people, meron tayong revive. Ano susunod? Ang hina doon. Sabay-sabay tayo mga, ano yung natin? National Youth Retreat? Revive. Alive. Right. Hindi po tayo po nagsushooting po ng horror movie para po sa Metro Manila Film Festival. Ulitin nga natin ang Alive. Amen. Application. Uy, ang aga ko po 9:54. Apat na application.
Number 1, ang kanila pong pagtira muli sa Jerusalem at sa bayan ng Juda ay pagpapakita ng lubusang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na sila ay makakabalik muli sa kanilang bayan. Subalit, ang susi nito ay, sabi mo sa katabi mo, pagsunod. Isang pagsunod, FCC Manila, listen very carefully. Isang pagsunod na handang talikuran ang lahat ng pumipigil sa tunay na pagbabago. Amen? Kung nais natin kumilos ang Diyos sa ating pamilya, sa ating church, sa ating bansa, kailangan ng pagsunod ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kailangan po nating putulin yung theme song ni Sarah Geronimo na ikot-ikot lang ikot. Amen po ba? Yung paikot-ikot sila sa idolatry. Paikot-ikot tayo sa cycle. At nasaan ang kalooban ng Diyos? Nasa Kanyang salita. Amen? Kung gusto mong marinig ang kalooban ng Diyos, basahin mong malakas ang salita ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, basahin mo ang salita ng Diyos at pag-aralan mo within context, hindi out of context. Kung gusto mong malaman talaga yung kapahayagan ng Diyos, nasa salita ng Diyos. Nothing more, nothing else. Isuko ang dapat isuko. Amen? Panindigan ang dapat panindigan. Ipaglingkod ang marapat ipaglingkod. At ibalik ang dapat ibalik. Amen po ba? Yun ang tunay na pagsunod na sinasabi at nais ng Diyos. In short, 100%. In short, itodo na po natin. Amen? You are not here para lang po mamili kung ano ang maganda sa iyong pandinig. Amen? May mga pagkakataon na sa pagsunod po natin, pag sinabi ng Diyos, bitawan mo talaga yan. Pag sinabi ng Diyos, ialay mo. Pag sinabi ng Diyos na hiwalayan mo. Nung nakakilala po si Connie Reyes was in the adulterous relationship kay Vic Soto. Nakakilala siya sa Panginoon. Sino pipiliin niya? Yung karelasyon niya sa pagkakasala o yung bago niyang karelasyon, si Kristo? Pipiliin niya ba yung kanyang bagong relasyon na si Kristo na pinapaputol ang kanyang karelasyon sapagkat hindi siya nabubuhay ay sa kalooban ng Diyos? Lo and behold, sa awa at sa pagsunod at pagtodo ng pagsunod ni Connie Reyes, pinili niya ang pagsunod. And look, Connie Reyes right now, ilang artista na ang dinala niya sa paanan ng Panginoon. Kung hindi tunay na isinuko ni Connie Reyes ang dapat isuko, I don't think na siya ngayon ay siya. Amen? Sometimes sa pagsunod po, hindi po yan yung para pong mapapasigaw ka ng mahal na mahal kita, Panginoon. Hindi. Lord, ang hirap. Lord, masakit. Pero anak, itong kailangan. Hindi po ba? Noong sinabi po ng Diyos kay Abraham, Genesis 22, bitaw, ialay mo ang iyong anak. Sige po, Lord. Amen? Nung tinawag ng Diyos si Abraham, umalis ka sa city of Ur because I will make you a great nation. Sumunod siya. Nung nag-alay yung magkapatid, di po ba si Abel? Nag-alay siya ng marapat. Yung isa lumagapak. Nung ang mismong buhay ng ating Panginoong Yesus, doon sa Garden of Gethsemane, Panginoon, hanggat maaari, tanggalin niyo po ito pong saro ng paghihirap nito. Sumunod siya. Minsan sa mga pagsunod, mga kapatid, maraming luha ang lalabas sa'yo. At minsan may halo pang sipon sapagkat mabigat. Akala natin mabigat, pero kapag sinunod mo, there is a light after a dark tunnel. Mga kapatid, the best
ang pagsunod sa Diyos. Hindi ka kailanman lugi kapag isinuko mo ang lahat at kapag ibinalik mo ang dapat ibalik, pinanindigan mo ang iyong pinanindigan bilang estudyante, bilang kabataan, bilang nanay, bilang tatay, bilang manggagawa, bilang nagmamay-ari ng negosyo, bilang manggagawa ng gobyerno. Amen? Even though the whole world is against you, Christ is with you. Amen? Ano ang sabi po ni Pedro nung pinipigilan po sila ng pong mga grupo ng mga Pariseo at Saduceo sa Diyos, hindi kami susunod sa inyo sapagkat labag sa utos ng Diyos ang inyong pinapasunod. Amen? Obedience. We will obey God rather than men. And sometimes nahihirapan tayo kasi minsan yung asawa mo ang pumipigil sa'yo. Merong isa, ako po nag-attend ng isang conference, yung asawang babae nakakilala sa Panginoon, ang kanyang number 1 na kalaban sa pagpunta ng Sunday ay yung asawang lalaki. Pag pumunta ka ng Sunday, bubugbugin talaga kita. Binubugbog talaga mga kapatid. Sabi niya, hindi, susunod ako sa Diyos. Pagpasok ng pinto, away. Akala ko shooting ng tawag dito. Ay, hindi ko nire-recommend. Kakapanalangin for less than 2 years. Praise God, nakakilala din yung asawa. Nag-testimony po yung asawa. Sabi nyo, yung pong asawa kong babae pong yan, dati po, siya po ang Manny Pacquiao ng buhay ko. Alam niyo po ibig sabihin ng Manny Pacquiao? Siya yung pinagpapraktisan, no? Pero po ngayon, may mga ganon, na yung mga mismo, may mga pagkakataon sa ating buhay na mismong yung mga malalapit natin sa buhay, silang pumipigil sa pagsunod. Amen po ba? And let us expect. Amen? Bakit ka pipigilan ng hindi mo kaano-ano sa pagsunod sa iyo, ang natural na gagamitin upang mahadlangan ng pagsunod mo, yung malapit sa iyo. Amen po ba? Minsan yung asawa mo, minsan yung nanay mo, minsan, yung mga mismong kapatid mo, amen? Pero anong sabi? Itodo mo na ang pagsunod. I will obey God rather than men. Amen? Minsan sa trabaho, lahat, naku, gawin mo na yan. Mangurakot ka na. Kasi it's normal. Everybody is doing it. Di ba? Hindi ba pwedeng isang beses lang? Hindi pa. Pwede ka namang mag 1 John 1:9, confess your sin. Di ba? Mga ganyan. The system and the society is compelling us to disobey. And even the system and our society force us na wag maging salt and light. Hindi po ba? Na kapag sinuklian ka ng sobra, wag mong isasauli yan. Kasalanan niya yan. Hindi marunong magbilang. Pero kapag kulang ang sukli, bumalik ka. Hindi po ba? Mga kapatid, tayong mga mananampalataya, tayong mga tiga-FCC Manila, if we are really desperate enough, serious enough sa rebuilding FCC Manila, for the 15 years of the lesson that God has instilled in this church, pagsunod. Amen. Number 2, bumalik sila kung saan sila marapat na bumalik ayon sa kalooban ng Diyos. Bumalik sila sa sentro ng pagsamba sa Jerusalem. Therefore, obey where God calls and plants you. Amen? God is calling us to go with Him. Amen? Maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Hindi po nila nagawa na maging asin at ilaw ng sanlibutan ng mga surrounding nations nila. Kinopya nila kung ano yung pinapaiwas ng Diyos, kung ano yung hindi dapat nila po na isabuhay, yun ang isinabuhay nila. Kaya po yung pong Northern Kingdom, Assyrian captivity. Southern Kingdom, Babylonian captivity. Tayo ngayon ay tinatawag po ng Diyos bilang maging asin at ilaw ng sanlibutan, maging mabuting halimbawa. Amen po ba? Maging mabuting halimbawa bilang kabataan. Amen. Kung mabait ka dito, tapat ka dito, ganun din sa labas. Amen. Hindi po yung pong from Monday to Saturday, you are a demon. From Sunday, you are an angel. Walang ganon. Amen.
Dapat magtaka sila, kapatid, hindi na talaga kita makilala. Dati, ganito ka, ngayon, hindi na. Dati, meron kang busy before Christ, mamaya sa Dare to Share, umanda kayo. Ako ang magkukunwaring unbeliever. At kayo ang ano. Alam mo kapatid, hindi kita maintindihan. Dati, mula January 1 hanggang December 31, late na late ka. Pero ngayon, anong nakain mo? Bakit maaga ka pa sa pagbubukas ng ating opisina? At doon ka na lang natutulog. Amen? Dati, grabe ka, palamura ka. Grabe. Kulang na lang hindi kita idemanda ng libel. At kukunin ko si Attorney Ann. Kasi ako yung sinasaktan mo. Magpa-file kami ng 100 million psychological and moral damages. Pero ngayon, grabe. Dati, mura ka na ng mura. Ngayon, praise God. Kaya natin yan, kapatid. Tiwala lang. Ano nakain mo? Vitamin A, B12, vitamin G, vitamin D? O nakakain ka ng kare-kare sa FCC? Nagtataka sila. Saan? Di ba? Hindi yung... Di ba nag-church ka sa isang Christian church? Oo. Alam mo, parang ayaw ko nang mag-church doon. Bakit? Naku. Kung merong isang reklamador, ikaw na yon. Kung merong ganito na pala, ikaw na yon. Hindi po ba masakit yon? Hindi po ba? Ibig sabihin, we are not walking as salt and light. Amen? Bakit ganun ka? Mamimigay ka na nga lang ng ulam ang alat. Nananadya ka? Kung may galit ka sa akin, ba't hindi mo kausapin? Ba't mo dinadaan sa pagkain? Ganoon. Tapos, lulutuin mo. Sabi ko, ganyan, sige. Buhusan mo, binuhos mo yung kalahating pong iodized salt. Akala mo, ha? Akala mo, ganoon. Yan, ganoon. Akala mo ikaw lang. Tuwang-tuwa naman yung office mate mo. Diba? Ano yan? Nag-announce ka sa GC, good news, libre ko na ang lunch. Pero sa isip mo, manda kayo. Ito na ang pagkakataon ko, the day of my vengeance. Nagpakuha ng table ang inyong boss. Tuwang-tuwa naman, pinag-pray pa. Habang nagpe-pray na konsensya ka na, Diyos ko Lord, nag-pray pa. Hindi nilang alam, day of my vengeance. Pagkakain nila, sabi nila sa'yo, kapatid, nananadya ka? Bakit hindi masarap yan? Ang alat. Tapos nangatwirang ka pa, ay, mababa ang aking panlasa sa alat. Mga kapatid, huwag pong maging matigas ang ating ulo, sunod agad. Ang pagtawag ng Diyos sa atin ay hindi po bedo process, kundi ang buhay Kristiyano ay pagtawag ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya. Amen? Huwag na po tayong magtaka kapag sinusubukan ng ating katapatan. Amen? Dahil tinawag tayo ng Diyos upang maging bahagi ng mga paghihirap. Amen po ba? Trials are normal part of Christian life. Kaya maging tapat kung saan ka itinanim, kung saan ka tinawag ng Diyos. Maging asin at ilaw ka kung saan ka itinanim ng Diyos. Amen? Hindi po ba? Alam po ninyo, hindi po dahil we are bragging. Kung pong kilala po ninyo, yung pong mga naglilingkod dyan sa FCC Manila, kung sino man sila, kung ano man ang mga pangalan, they are only required to serve for 2 years after their seminary education. 2 years. Kung nag-graduate sila ng 2018, they are only required to serve until 2020. And yet, kung ano man ang mga pangalan nila, tago natin sa pangalang Pastor E, lumampas na sila sa 2 years, and yet they are here because they believe that God calls them sa FCC Manila. Amen? And they are still here. Diba? Patiently and joyfully serving the Lord where God calls them. Amen po ba mga kapatid? Sa mga estudyante po natin, mga kabataan, mga nanay, tatay, ama, at mga nanay ng tahanan, maging tapat sa pagkakatawag po sa inyo. Amen po ba? Maging tapat sa mga paglilingkod po natin dito sa church. Number 3, sa bawat gagawin po natin, kailangan po nating laging saliksikin at maging priority ang kalooban ng Diyos. Nagpalabunutan sila.
to determine a divine decision. Ang palabunutan po sa lumang tipan ay pamamaraan ng Diyos upang malaman nila ang nais ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan po tayong maging sensitibo ngayon sa gusto at kalooban ng Diyos. At kung gusto mo talagang malaman ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, nandyan yung mga training natin sa FCC Manila. Amen po ba? Kompleto. At saan ka makakakita po ng training na libre? Amen. Sa ibang church, may mga bayad ng training. Gusto ba niyong malaman kung magkano? May 1.2, may 1.5. Dito sa FCC Manila, libre. Saan ka pa? Di ba? It is not only na kung saan tayo lumalago, kundi nagsisikap po tayo upang matuto kayo sa salita po ng Diyos. And lastly, number 4, sabi mo sa katabi mo, gising, pangapat na. Amen? May mga nag-unat na po ba dyan? Wala naman, wala. Okay. Number 4, bawat isa sa atin ay bahagi ng rebuilding at building up the body of Christ. Amen? Napansin po ba ninyo, Levita, tagapagbantay ng templo, kawal, nangagsikalat sila, they populated the city of Jerusalem and the surrounding places. Ibig sabihin, bawat isa sa atin na paglilingkod po natin, whether you are an usher or kung anumang paglilingkod mo, bahagi po tayo ng rebuilding and building up the body of Christ. Amen? Bahagi ka ng pamilya ng FCC Manila. Amen? Kaya nga FCC Manila ay isang pamilya. Kaya, maging maluwag sa puso natin ang pagsunod. Amen? Kapag ba ikaw ay tumutugtog dyan sa music, kapag ba ikaw ay nag-a-usher, kapag ba ikaw ay nasa food committee, kapag ba ikaw ay nasa leadership, nandun pa ba yung kasiyahan ng ating puso? Amen? Nandun pa ba yung joy? Hindi po yung dishwashing liquid, ha? Yung joy sa puso natin. Amen? At matuwa tayo sa mga susunod sa paglilingkod ng may katapatan. Amen? Kailangan natin i-boost yung moral. Kailangan natin silang encourage. Kailangan natin silang i-appreciate. At ang appreciation is not only by words, but also in action. Isa nga sa mga magandang uri ng visitation ay alam mo yung kasama natin yung mga music team at kakanta sila ng Great is Thy Faithfulness. Alam ba isa yun sa mga magaganda. Kinilala nila at kanilang pinuri ang mga nagdesisyon na tumira muli sa Jerusalem at sa ibang bayan ng Juda. Kaya ganoon din sa atin, let us be happy and supportive sa mga makakasama natin sa rebuilding at sa building up the body of Christ. Amen? Mga kapatid sa FCC Manila, hindi ito ang panahon ng pagtalikod sa Diyos. Amen? Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Amen po ba? Hindi ito yung panahon ng pagiging makasarili. Ito ang panahon sa kasaysayan ng FCC Manila na maging bahagi tayo ng tunay na rebuilding at pagtatayo muli ng iglesyang ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan dapat nating ipakita ang ating paninindigan, yung ating pagsunod, yung ating pagkakaisa sa ating Sunday service, sa ating pong family worship, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating generous giving, sa ating pong prayer meeting, at sa inyong pong mga trabaho. Amen po ba? Kaya itodo mo na ang iyong pagsunod dahil magdadala ito ng tunay na pagbabago at paglago sa iyo bilang Kristiyano. Amen po ba? Maging masaya dahil bahagi ka ng panibagong simula. Hindi man natin kilala ang bawat isa na pangalan na nakasulat sa Nehemiah 11, subalit bahagi na sila ng kasaysayan ng mga tumira sa bayan ng Juda at Jerusalem. Amen? Ikaw na maging bahagi ng ating pong rebuilding the wall and building up the body of Christ. God knows your name. Amen? You are part of a great history. Whether you like it or not. Inilista at ipinalista ng banal na spirito
Yung mga pangalan na masaya at maluwag sa kanilang loob na tumira sa city of Jerusalem at sa ibang bahagi ng bayan ng Judah. In the same way, God knows your name. And God even calls your name. Alam ng Diyos, if you are a part of a great history of FCC Manila, at ang FCC Manila hindi lang basta church, ito ay bahagi ng kanyang universal church. Tinubos ng kanyang banal na dugo. Amen? At kung anong paglilingkod at pagtatapat mo sa FCC Manila, paglilingkod at pagtapat mo yun sa Diyos. Amen po ba? This is a history. A history of rebuilding, a history of building up the body, and history of obedience to the will of God. Amen? Therefore, itutodo mo ba ang pagsunod mo sa Diyos?